Siguro nga, ay hindi ko kayang itago sa iyo ang katotohanan. Kusa mo itong malalaman pagdating ng panahon. Kaya mas mabuti pa na sabihin ko na ito sa iyo ngayon. Ano pong katotohanan na sinasabi niyo? Nararamdaman ko na! Malapit ko nang mapatay ang anak mo, Alona! At kapag napatay ko na siya, isusunod na rin kita para wala na akong kaagaw sa trono ko dito sa Atlanta! Hindi! Hindi ka magtatagumpay, Piranus! Kayo ang hindi magtatagumpay! Ako mismo pa ang papatay sa iyo at isusunod ko ang iyong ina! Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol sa binatang si Liro na kalahating tao at kalahating taong isda. Bata pa lang siya ay alam na niyang iba siya sa iba. Nang magbinata siya ay doon na niya natuklasan ang tridente na ipinamana sa kanya ng kanyang ina. Ginamit niya ang tridente upang ipagtanggol ang baryo nila mula sa mga aswang. Ngunit wala siyang kaalam-alam na hindi lang pala mga aswang ang kalaban niya. Mapagtatagumpayan kaya ni Liro ang digmaan na kailangan niyang harapin sa ilalim ng karagatan. Magkakasama pa ba sila ng kanyang ina o magtatagumpay ang puwersa ng kadiliman para habang buhay silang paglayuin? Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Malakas ang alon sa dagat ng gabing yun. Sa kabila ng masungit na panahon, ay pumalaot pa rin ang mangingisdang si Claudio upang subukan manghuli ng isda. Ilang buwan nang mahina ang huli ng isda sa kanilang baryo. Wala na halos na pagkakakitaan ang mga tao at ang iba ay nakakaranas na ng taggutom. Inihagis ni Claudio ang lambat sa tubig. Mahigpit ang kapit niya sa gilid ng bangka habang naghihintay ng tamang oras para hanguin niya ang lambat. Makalipas ang ilang minuto ay hinila na niya ang lambat. Ngunit laking gulat niya nang isang walang malay na napakagandang babae ang kanyang nalambat. Kinakabahan niya itong isinakay sa bangka at napaatras siya nang makitang nababalot ng kaliskis ng isda ang katawan nito. May sugat ito sa braso na mukhang sariwa pa dahil dumudugo pa yun. Ngunit tila may kung anong mahika ang maganda nitong muka, kaya sa kabila ng kakaiba nitong anyo ay dinala niya ito sa kanyang kubo. Inihiga niya ang basang katawan ng babae sa papag. Sandali niya itong iniwanan upang kumuha ng damit mula sa aparador ng yumao niyang ina. Sa pagbabalik ni Claudio sa maliit niyang kwarto ay nagulat siya dahil gising na ang babae. Nasa isang sulok ito ng kwarto at nahihintakutang nakatingin sa kanya. Sino ka? Huwag kang lalapit! Hindi ako natatakot sa'yo! Sandali lang. Huwag ka matakot. Ako si Claudio. Nalambat kita kanina sa dagat. Wala kang malay kaya dinala kita dito sa bahay ko. Huwag kang mag-alala. Wala akong gagawing masama sa'yo. Hindi kita sasaktan. Ikaw, anong pangalan mo? At saka, bakit kakaiba ang balat mo? Ako si Alona. Mula ako sa kaharian ng Atlanta. Isa akong taong isda. Ano ka mo? Taong isda? Isa ka bang sirena? Iba kami sa Serena. Maraming salamat nga pala sa tulong mo. Pero kailangan ko nang umalis. Baka masundan pa ako rito ni Piranus. Lalabas na sana si Alona ng kwarto. Ngunit mabilis itong hinawakan ni Claudio sa braso. Sandali lang. Hindi ka pa pwedeng umalis.
Baka mamaya niyan merong makakitang ibang tao sa'yo. Siguradong matatakot sila sa'yo. At baka kung ano pa ang gawin nila sa'yo. Bakit ikaw? Hindi ka ba natatakot sa akin? Hindi. At hindi ko alam kung bakit. Nagtama ang mga mata ni Claudio at ni Alona. Tumibok ng mabilis ang puso ni Claudio. Isang pakiramdam na noon lang niya naranasan. Maya-maya pa, may iniluwang puting perlas si Alona. Nagliwanag ng bahagya ang katawan nito at nawala ang kaliskis nito sa kanyang katawan. Naging isang normal na tao ang mahiwagang babae na labis na ikinagulat ni Claudio. Agad naman siyang tumalikod dahil sa walang saplot si Alona. Alona, may damit sa higaan. Sa nanay ko yan. Suotin mo muna yan. Nanatiling nakatalikod si Claudio hanggang sa sinabi na ni Alona na maaari na siyang humarap. Sa pagharap niya ay nakasuot na ng duster na bulaklakin si Alona. Pasensya ka na kung nakita ko ang... Walang kaso yun sa akin. Pero, paano kang naging tao? Ano yung iniluwa mo na parang perlas? Ang perlas na yun ang pinagmumulan ng lakas ng isang nakatira sa Atlanta. Kapag iniluwa namin yun, ay nagiging normal kaming mga tao. Ngayon, naisip ko na delikado kung aalis ako rito. Lalo na't may posibilidad na pinapahanap na ako ngayon ni Piranus. Kaya makikiusap ako sa iyo, Claudio, na baka maaaring kahit pansamantala ay dumito muna ako sa iyong tahanan. Ayos lang. Walang problema sa akin. Kahit gaano ka katagal manirahan dito. Sa paglipas ng araw, ay napansin ni Claudio ang pananahimik ni Alona. Madalas itong nakadungaw sa bintana habang nakatanaw sa dagat na nasa hindi kalayuan. Bagamat nahihiwagaan siya sa pagkatao ni Alona, ay hindi niya ito inuusisa at hinayaan niya lang ito na kusang magsabi kung ano ba ang totoong nangyari dito. Hanggang isang araw, bigla na lamang nagkwento si Alona kay Claudio. Ayon kay Alona, ay anak ito ng hari ng Atlanta. Ngunit pinatay ito ng sakim nitong kapatid na si Piranus. Sinakop ni Piranus ang buong Atlanta at ginawang alipin lahat ng taong isda na naninirahan doon. Habang si Alona ay tumakas si Atlanta dahil nais din itong patayin ni Piranus upang wala ng ibang papalit sa trono ng namatay na hari, kundi ito. Kung iisipin, alam ni Claudio na mahirap paniwalaan ang kwento ni Alona para yung hinango sa isang aklat ng pantasya. Ngunit dahil nakita niya ang totoo nitong anyo at ang iniluwa nitong puting perlas, ay pinaniwalaan niya si Alona. Sa paglipas ng mga buwan, ay nahulob ng husto ang loob ni na Claudio at Alona sa isa't isa. Nagpakasal sila at biniyayaan sila ng isang anak na lalaki na pinangalanan nilang Liro. Ngunit ang payapa na buhay ni na Claudio ay naglaho. Nang isang gabi ay nagising si Claudio na wala na sa tabi niya si Alona. Isang sulat ang iniwanan nito at nakalagay sa sulat na labag sa kalooban nito ang umalis. Pero anito ay nararamdaman nito na darating ang araw na malalaman ni Piranus kung nasaan si Alona. Kaya upang protektahan sina Claudio at Liro, ay naisipan itong lumayo sa kanila. Nakalagay din sa sulat ni Alona na kapag dumating na si Liro sa hustong edad, ay kunin ni Claudio ang isang tridente o sibat na may 3 talim sa kuweba sa kabilang isla. Ayon kay Alona, ay sandata yon ng ama ni Alona na maaaring magamit ni Liro sa hindi inaasahang pangyayari. Makalipas ang ilang taon, isa ng ganap na bata si Liro. Lumaki siya na tanging ang amang si Claudio ang kanyang kasama. At ayon kay Claudio, ay matagal nang patay ang kanyang ina. Madalas lumangoy si Liro sa dagat. Tuwing nasa dagat siya, ay may kakaiba siyang pakiramdam na parabang mas kampante siya ron kumpara sa lupa. Hindi man siya tinuruan ng kanyang ama na lumangoy,
ay kusa niya na yung natutunan. Maging ang paghinga ng matagal sa ilalim ng tubig ay isang abilidad na natural lamang sa kanya. Sa baryo ni Naliro ay tampulan siya ng tukso ng mga bata dahil sa wala siyang ina. Isa si Tonton sa mga batang malakas mang-asar sa kanya. Magkaklase sila nito at palagi niya itong nauungusan pagdating sa patalinuhan. Alam ni Liro na yun ang dahilan kung bakit siya paboritong tuksuin ni Tonton. Isang hapon, umuwi si Liro mula sa paaralan na namumugto ang mga mata. Sinubukan niyang itago yun sa kanyang ama, pero bigo siyang itago yun. Liro anak, umiiyak ka ba? Namamagay ang mga mata mo ha? Si Tonton po kasi tatay eh. Tinukso na naman po niya ako. Ang sabi po niya, wala raw po akong nanay. Baka raw po isda ang nanay ko kasi isa kayong manging isda. Ay nako, si Tonton na naman. Alam mo anak, mas maganda pa siguro na pumunta na ako sa school nyo para sabihin sa guro nyo ang ginagawa ni Tonton sa'yo. Hindi yun titigil hanggat hindi na pagsasabihan. Wag na po, baka mas lalo lang po nila akong tuksuin eh. Pero tay, sana po ay buhay pa po si nanay no? Sana po kasama natin siya ngayon para hindi na po ako tinutukso ni na Tonton. Anak, alam mo, sa totoo lang ay wala namang katukso-tukso kung wala ang nanay mo. Ang dapat pa nga'y magpasalamat sila Tonton dahil kasama pa nila ang nanay nila. Pero hindi bale. Sigurado ako matutuwa ka sa ulam natin mamayang hapunan. Yung paborito mo. Likyong paksiw po ba? Oo, tama ka anak. Nagliwanag ang mukha ni Liro, ngunit agad yung nawala dahil bigla siyang may naisip. Pero tay, mahal po ang lechon di ba? Ibig po bang sabihin ay gumastos pa po kayo para makapagluto po ng paborito kong ulam? Huwag mo nang isipin yun anak. Tsaka huwag kang mag-alala. Libre ko lang nakuha yung lechong baboy. Alam mo kasi, hindi ko sinasadyang mapadaan sa bahay ni Mang Bibian yung bang suki ko sa isda. May handaan pala sa kanila kagabi at may natirang lechon. Kaya yun, ibinigay na lang niya sa akin. Aba, sobra nga ang pasasalamat ko eh. Ganun po ba? Ang swerte niyo naman po. Akala ko po kasi bumili pa po kayo ng lechon eh. Sige na. Magpalit ka na ng damit mo at maghahain na ako. Nang sa ganun makakain na tayo. Umasok na si Liro sa maliit nilang kwarto upang magpalit ng damit. Sa kabila ng walang kinagis ng ina, ay hindi naman nagkulang sa pagmamahal si Liro mula sa kanyang ama. Kahit mag-isa lang siya nitong tinataguyod, ay palagi nitong ipinaparamdam sa kanya ang pagmamahal at pag-aaruga nito. Ngunit sigurado si Liro na kung buhay pa sana ang nanay niya, ay mas magiging masaya ang kanilang pamilya. Isang umaga, inutusan si Liro ng tatay niya na bumili ng asin at paminta. Habang naglalakad, ay nakita niya si Tonton at ang iba pang bata na naglalaro ng holin sa gitna ng daan. Kinabahan si Liro dahil may pakiramdam siya na kapag nakita siya ni Tonton ay tutuksoin na naman siya nito. Nilakasan na lang niya ang loob at nagpatuloy sa paglalakad. Biglang umangat ang mukha ni Tonton at ngumisi ito pagkakita kay Liro. Tumayo ito at sinalubong siya. Aba! Nandito na pala si Liro na walang nanay! Hindi pinansin ni Liro si Tonton. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad, pero hindi siya tinigilan nito. Sumabay ito sa paglalakad niya at nagpatuloy sa panunukso. Paano ka kaya nabuo, no? Siguro, inilabas ka ng tatay mo sa puwet niya. Ha! Tonton, may nanay ako. Namatay nga lang siya, kaya hindi ko na siya kasama ngayon. Sa bagay, kung ako ang nanay mo at nakita ko na ganyan ang itsura ng anak ko, ay mas gugustuhin ko na lang na mamatay. Nya.
Nasaktan si Liro sa sinabi na yon ni Tonton, ngunit naalala niya ang madalas na sabihin ng tatay niya na wag na lang niyang sagutin o patulan ang kahit na anong panunukso nito. Ayon dito, hindi kaduwagan ang pag-iwas sa gulo, bagkus yun ay pagpapakita ng katapangan. Dahil hindi nakatingin si Tonton sa nilalakaran nito, ay isang aso ang natapakan nito. Muntik madapa si Tonton, kaya malakas nitong sinipa ang aso. Pambira kang aso ka! Bakit kasi harang-harang ka dyan eh? Buisit ka! Umangil ang aso. Galit na galit itong nakatingin kay Tonton. Biglang sumugod ang aso kay Tonton. Malakas itong napasigaw at hinila nito si Liro upang gawing panangga. Nagulat si Liro, ilang di pa na lamang ang layo ng aso sa kanya at sigurado siya nakakagatin siya nito. Kusang gumalaw ang kamay niya, umunat ang braso niya at itinapat niya ang palad niya sa aso. Tigil! Huwag mo akong sasaktan! Parang awa mo na! Na hindi may paliwanag na dahilan, ay biglang huminto ang aso sa pag-atake. Nawala ang galit nito at naglakad nito palayo. Napahawak sa dibdib si Liro. Ang buong akala niya kasi ay uuwi siya sa bahay nila na may kagat mula sa isang galit na aso. Ngunit ang ipinagtaka niya ay kung bakit tila naintindihan ng aso ang sinabi niya, kaya hindi na yon umatake. Tumayo si Tonton sa harapan ni Liro. Itinulak siya nito at muntik pa siyang matumba. Paano mo nagawa yun, ha? Paano naintindihan ng aso ang sinabi mo? Hindi ko alam, Tonton. Siguro, nagbago lang ang isip niya. Huwag mo nga akong pinaglololoko. Mangkukulam ka, no? Siguro, mangkukulam ang nanay mo. Kaya namana mo yun sa kanya. Hindi. Hindi ako mangkukulam. At lalong hindi mangkukulam ang nanay ko. Sinungaling! Mangkukulam ka. Mangkukulam lang ang makakagawa ng ganon. Sinabi nang hindi ako mangkukulam eh. Malalaki ang mga akbang na lumayo si Liro kay Tonton hanggang sa tumakbo na siya papunta sa tindahan. Pagdating sa tindahan ay habol niya ang kanyang paghinga. Kinabahan siya dahil baka ipagkalat ni Tonton na mangkukulam siya at paniwalaan yon ng ibang tao. Isang hapon, habang naglalakad si Liro sa baybayin, ay napansin niyang may isang pawikan na napadpad sa mabatong bahagi ng dalampasigan. Duguan ang isang paa nito at tila hirap gumalaw. Lumapit siya upang tulungan ito, ngunit sa kanyang paglapit ay bigla siyang nakarinig ng boses sa kanyang isipan. Naguguluhan siyang napatingin sa pawikan dahil naririnig niya na humihingi ito ng tulong sa kanya. Kinilabutan siya pero inuna muna niyang tulungan ang pawikan. Huwag kang mag-alala, kaibigang pawikan. Tutulungan kita. Ibabalik kita sa dagat. Itinulak ni Liro ang pawikan pabalik sa dagat. Habang lumalangoy yung palayo, ay narinig niya ang pasasalamat ng pawikan. Ipinilig ni Liro ang ulo hanggang sa luminaw sa isipan nito ang mga alon ng boses ng iba pang nilalang sa paligid, gaya ng mga isda sa tubig, mga ibong nagliliparan at maging ang maliliit na alimangong dumadaan sa paanan niya. Sa takot niya ay napatakbo siya pauwi sa kanilang bahay. Simula noon ay unti-unti nang natuklasan ni Liro ang kakayahan niyang makipag-usap sa iba't ibang uri ng mga hayop at napansin niya na mas madali niyang makausap ang mga isda o iba pang lamang dagat na para bang meron siyang malakas na koneksyon sa mga yon. Ngunit ang pambihirang kakayahan na yon ay inilihim niya sa lahat dahil alam niya na magiging dahilan yon para mas tuksuin siya lalo ni Tonton. Maging ang tatay ni Liro ay hindi alam ang bagay na yon hanggang isang gabi ay isinama siya nito sa panguhuli ng mga isda. Nakailang hagis at hango na ng lambat ang tatay niya pero wala itong mahuli. May awang naramdaman si Liro nang makita niya ang lungkot sa muka ni Mang Claudio. Makalipas ang ilang sandali
ay naupo muna si Claudio at bumuntong hininga. Pambihirang buhay to. Ilang araw na tayong walang maayos na huli Sana naman ay maging maayos na sa mga susunod na araw. Kundi, magugutom na tayo nito. Kung meron lang po sana tayong ibang mapagkakakitaan, Tay. Napatingin si Liro sa tubig at doon ay lumitaw ang pawikan na tinulungan niya noon. Narinig niya na sinabi ng pawikan na alam nito kung saan may maraming isda na pwedeng huliin si Liro. Talaga, kaibigang pawikan? Alam mo kung saan? Pwede mo bang ituro sa amin kung saan yon? Liro, ano bang ginagawa mo? Bakit mo kinakausap ang pawikan na yan? Tay, sorry po kung di ko po kagad sinabi sa inyo. Pero nitong mga nakaraang araw ay natuklasan ko na kaya ko po makipag-usap sa mga hayop. Lalo na po sa mga nakatira sa dagat. Naiintindihan ko po silang lahat at naiintindihan din po nila ako. Biglang natigilan si Mang Claudio pero walang gulat na rumihistro sa mukha nito na parang inaasahan na nito ang mga sinabi ni Liro. Tay, ang sabi po ng pawikan ay sumunod daw po tayo sa kanya. Dadalhin daw po niya tayo sa lugar kung saan marami po tayong mahuhuling mga isda. Naguguluhan man ay sinundan na lang ni Claudio ang pawikan hanggang sa dinala sila nito sa parte ng dagat kung saan napakarami nilang mahuhuli na isda. Tuwang-tuwa ang mag-ama, lalo na si Claudio, na sa tagal na nito bilang isang mangingisda ay noon lang ito nakaranas ng ganong karaming huli. Masayang umuwi sina Liro at Claudio. Hindi natapos ang swerte nila sa maraming huling isda at mabilis pa nila yung ibinenta lahat. Kaya malaki ang kinita nila sa araw na yon. Bumili sila ng masasarap na ulam at nang makabalik na sila sa bahay ay doon na kinausap ni Claudio nang masinsinan ang kanyang anak. Anak, makinig ka mabuti sa akin ha. Walang ibang pwedeng makaalam na nakikipag-usap ka sa mga hayop. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Tay. Ayoko rin po na malaman ng ibang tao yon. Lalo na po sina Tonton. Kasi panigurado po natutoksoy nila ako eh. Tama yan. Baka kung ano pang isipin nila tungkol sa'yo. Pero, bakit po kaya may ganito akong kakayahan, Tay, no? Pati po yung kaya kong tumagal sa ilalim ng tubig. Hindi ko rin po alam kung saan ko po nakuha yun. Hindi po kaya totoo ang sinasabi ni Tonton na isda po ang nanay ko? Ano po ba siya, Tay? Talakitok po ba o tulingan? Pambihira kang bata ka. Hindi isda ang nanay mo. Ay nako anak. Matalino ka, Liro. Alam mong imposible na magkaroon ng anak ang isang tao at isda. Gaya natin ay normal na tao nanay mo. Basta, sundin mo ang sinabi ko sa'yo. Walang dapat makaalam ng kakayahan mo na yan. Ayos ba? Ayos po, Tay. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko po ito sasabihin o ipapakita sa kahit na kanino. Simula noon ay nanatiling lihim sa pagitan ng mag-ama ang kakayahan ni Liro na makipag-usap sa mga hayop. Mas pinili niya na huwag gamitin ang bagay na yon upang hindi siya mapahamak. Hanggang sa lumipas ang maraming taon, ang dating bata na si Liro ay tuluyan ng nagbinata. Katulong na siya ng tatay niya sa pangingisda. Nasunog na ang balat niya dahil sa maghapong panguhuli ng isda sa dagat. Tumutulong na rin siya sa pagtitinda ng isda at paggawa ng tuyo. Naging normal ang buhay ni Liro. Hanggang sa panahon na yon ay iniwasan na niya ang pakikipag-usap sa mga hayop. Hanggang isang araw, kagagaling lang ni Liro at Claudio sa pangingisda. Nais sanang sumama ni Liro sa tatay niya sa pagtitinda. Ngunit sinabi nito ay magpahinga na lang siya. Dahil pagod, ay pumayag na lamang si Liro at nahiga siya sa papag. Wala pang 5 minuto ay nakatulog na kagad si Liro at sa pagtulog niya na yon ay dinalaw siya ng isang kakaibang panaginip. Sa panaginip ni Liro ay naglalakad siya sa dalampasigan isang gabi. Pamilyar sa kanya ang lugar.
hanggang sa isang babae na puno ng kaliskis ng isda ang katawan, ngunit may taglay na kagandahan ng muka ang lumitaw sa kanyang harapan. Sumunod ka sa akin, Liro. Teka, sino ka? At saan tayo pupunta? Hindi sumagot ang babae at naglakad ito. Sumunod si Liro sa babae hanggang sa huminto ito sa bukana ng isang kuweba. Pumasok ka sa loob at kunin mo ang tridente. Ang bagay na yun ay nararapat para sa'yo. Ano ka mo? Tridente? Anong tridente? Malalaman mo kapag pumasok ka sa loob ng kuweba. Ininod ni Liro ang misteryosong babae. Pumasok siya sa kuweba at nang makarating siya sa dulo, ay nakita niya ang isang kulay gintong sibat na may 3 tusok sa dulo. Nilapitan niya ang bagay na yon at nang hawakan niya ay biglang naputol ang panaginip niya dahil ginising siya ng kanyang ama. Tagaktak ang pawis ni Liro. Sumalubong sa kanya ang muka ni Mang Claudio na may halong pagtataka. Tay, ang bilis niyo naman po yata makabalik. Anong mabilis na sinasabi mo? Abay hapon na, Liro. Ang tagal mo ng tulog. Ginising na kita at baka gutom ka na. Nalipasan ka na ng tanghalian. Ano po? Pero akala ko po sandali lang po ako nakatulog. Dahil yan sa pagod mo siguro, anak. Sige na, bumangon ka na dyan at kumain ka na. Sige po. Medyo nagugutom na nga po ako. Nagtungo si Liro sa maliit nilang kusina. May nakahain na doon, kaya agad siyang nakakain. Habang kumakain, ay hindi niya naiwasang balikan ang kakaiba niyang panaginip. Hindi niya mawarian, ngunit tila pamilyar sa kanya ang babaeng nagpakita sa kanyang panaginip na para bang matagal niya na yung kakilala. Hindi rin niya makalimutan ang lugar kung nasaan siya. Sigurado siya na ang lugar na yon ay ang kabilang isla na hindi kalayuan sa baryo nila. Dahil sa hindi mawala sa isipan ni Liro ang panaginip niya, ay nais niyang malaman kung totoo ba ang sinabi ng babae. Kaya naman, naisipan niyang magtungo sa kabilang isla. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Mang Claudio, ay tumakas si Liro dala ang isang lampara. Gamit ang bangka, ay pumalaot siya at nagtungo sa kabilang isla. Maliit lang ang islang yun. Wala roong nakatirang tao dahil kapag high tide ay natatabunan yun ng tubig. Nang makarating si Liro sa isla, ay sumalubong sa kanya ang malamig na hangin at ang nakakabinging katahimikan. Walang takot siyang naglakad at hinanap ang kuwebang itinuro sa kanya ng babae sa kanyang panaginip. Hanggang sa natagpuan na niya ang kuweba. Tama. Ito nga yun. Hindi ako maaaring magkamali. Ito nga yung kuweba na pinakita sa akin ng babae sa panaginip ko. Walang pagdadalawang isip na pumasok si Liro sa kuweba. Dinig niya ang pagpatak ng tubig na nagmula sa itaas ng kuweba. Makalipas ang halos 5 minutong paglalakad, ay narating na niya ang dulo ng kuweba. Napanganga siya nang makita niya ang sibat na may 3 tusok sa dulo. Nakatusok yon sa isang nilulumot na bato. Kulay ginto yun at bahagya pang nagliliwanag na para bang matagal na yung naghihintay sa kanya. Ang bihira! Totoo nga yung panaginip ko! May ganito nga sibat sa kuwebang to! Lumapit si Liro sa sibat at nanginginig ang mga kamay niya na hinawakan niya yon. Nang lumapat ang kamay niya sa sibat, ay may naramdaman siyang mahina na boltahe ng kuryente, kaya napaigtad siya. Aray! Ano yun? Bakit parang may kuryente? Muling tinitigan ni Liro ang kakaibang sibat. Tila may kung anong enerhiya ang humihila sa kanya para hawakan at kunin niya yon. Sa pangalawang pagkakataon ay hinawakan ni Liro ang sibat. Muli niyang naramdaman ng kuryente, ngunit tiniis niya. Madali niyang nahugot ang sibat mula sa pagkakabaon at nagtaka siya dahil inakala niyang napakabigat nun.
Pero hindi naman pala. Ano kaya ang bagay na to? At bakit kaya to pinakita sa akin ng babae sa panaginip ko? Nagdesisyon si Liro na dalhin ang sibat sa pag-alis niya sa islang yun. Sumakay siya ng bangka at nagsagwan pabalik sa kanilang baryo. Pagdating sa baryo nila ay tahimik siyang naglakad sa gitna ng kadiliman. Pagpasok niya sa kanilang bahay ay nagulat siya nang pagbukas niya ng ilaw ay nakaupo sa may sala si Mang Claudio. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang hawak niyang sibat. Anak, saan mo nakuha ang bagay na yan? Ay tay, sa kabilang isla po. Paano mo nalaman na meron yan doon? Nanaginip po kasi ako tay. May babae pong nagturo sa akin na sibat na to sa kuweba sa kabilang isla. Tinignan ko lang po kung totoo kaya nagpunta po ako doon. Hindi ko naman po akalain na totoo nga po pala. Tignan niyo tayo, napakaganda at kakaiba po ng sibat na to. Tapos kulay ginto pa po. Baka po totoong ginto to. Kapag naibenta po natin to, tsak na yayaman na po tayo. Sandaling natahimik si Claudio. Maya-maya ay napailing ito at tumayo. Siguro nga, ay hindi ko na kayang itago pa sa iyo ang katotohanan. Husa mo itong malalaman pagdating ng panahon. Kaya mas mabuti pa, nasabihin ko na ito sa iyo ngayon. Ano tay? Ano pong katotohanan na sinasabi niyo? Nagtungo si Claudio sa kwarto nila. Hindi nagtagal ay lumabas ito at inabot nito sa kanya ang isang lumang papel. May pagtatakang kinuha ni Liro ang papel. Binuklat niya yon at sinimulang basahin ang nakasulat roon. Matapos niyang basahin ang sulat, ay naguguluhan siyang tumingin kay Mang Claudio. Tay, sino po si Piranus? Bakit niya po gustong patayin si nanay? Ibig po bang sabihin hindi po totoong patay si nanay? Patawarin mo ko, Liro, kung sinabi kong patay na ang nanay mo. Ang totoo ay lumayo lang siya para protektahan tayo mula kay Piranus. Ginawa ko yun para hindi ka na magtanong tungkol sa nanay mo si Alona. Ang gusto ko rin sana ay mabuhay ka ng normal. Ibig sabihin, tay, ang babae po sa panaginip ko ay si nanay. Ipinakita niya po sa akin ang bagay na nakalagay dito sa sulat, ang tridente. Pero, sino nga po ba si Piranus? Sa pagkakataon na yon, ay isiniwalat na ni Claudio kay Liro ang katotohanan. Ayon kay Claudio, ay isang taong isda ang kanyang ina na nakatira sa isang kaharian sa ilalim ng dagat. Tumakas ito sa lugar na yon dahil nais itong patayin ni Piranus matapos nitong patayin ang tatay ng kanyang ina na isang hari. Ang pagiging kalahati mong taong isda ang dahilan kung bakit nakakahinga ka sa ilalim ng tubig at kung bakit ka may kakayahan na makipag-usap sa mga hayop, lalong-lalo na sa mga hayop na nabubuhay sa dagat. Namana mo ang kakayahan mo na yon sa iyong ina. Hindi agad nakapagsalita si Liro. Pilit niyang prinoseso ang mga nalaman niya hanggang sa nangilid ang kanyang mga luha at tuluyan niyong umagos sa magkabilaan niyang pisngi. Kaya pala kakaiba ako kasi may dugo kong isang taong isda. Pero ang tridente na to, bakit gusto ni nanay na mapunta sa akin to? Ipagpaumanhin mo, anak. Limitado lamang ang kaalaman ko tungkol sa tridente na yan. Pero sa pagkakaalam ko, ang sandata na yan ay sa tatay ng iyong ina. Sa lolo mo. Siguro ay nais ni Alona na meron kang magagamit na sandata sa sandaling umatake sa atin sina Piranus. Pero huwag ka mag-alala, Liro. Sa tingin ko ay walang dahilan para gamitin mo ang bagay na yan sa pakikipaglaban. Ang nanay mo ang hinahanap nila Piranus. Hindi sila magpupunta rito. Kaya lumayo ang nanay mo ay upang masiguro ang kaligtasan natin dalawa. Mas makakabuti na ibalik mo na ang bagay na yan kung saan mo yung kinuha. Hindi tay, ayoko. Hindi ko po ito ibabalik sa kabilang isla. Ito na lang po ang bagay na tanging magpapaalala sa akin na buhay pa po si nanay. Isa pa, nakalagay po sa sulat na kailangan
ay mapunta sa akin ang tridente. Pero anak, hindi natin alam kung anong magagawa ng bagay na yan. Baka yan pa magdala ng kapahamakan sa atin. Pasensya na po, Tay. Pero sa pagkakataon na to, ay hindi ko po kayo susundin. Itatago ko po ang tridente na to. Naging matigas si Liro sa desisyon niya na yon at wala nang nagawa pa si Mang Claudio. Itinago niya ang tridente sa ilalim ng kanilang papag. Nang humiga na siya para matulog, ay isang ngiti na puno ng kasiyahan ang sumilay sa labi niya. Kaya pala kahit kailan ay hindi niya naramdaman na patay na ang nanay niya dahil buhay pa ito. Ibig sabihin lang nun ay may pag-asa pa na makita niya ito at kapag nangyari yun ay mabubuo na ang kanilang pamilya. At wala rin siyang pakialam kahit isang taong isda ang nanay niya dahil kahit baligtarin niya ang mundo ay ito pa rin ang nagluwal sa kanya at ang kaisa-isang dahilan kung bakit siya nabubuhay. Samantala, sa kailaliman naman ng karagatan kung saan wala pang kahit sinong tao ang nakakarating, ay naroon ang kaharian ng Atlanta. Noon, ang Atlanta ay sagisag ng kagandahan at pagkakaisa. Yun ay dating tahanan ng mapayapang mga taong isda na namumuhay kasama ang mga nilalang ng dagat. Ngunit sa kasalukuyan, tila isa na lamang itong anino ng dati nitong anyo. Nakaupo si Piranos sa kanyang trono na siyang tumatayong hari ngayon ng Atlanta. Ang kanyang balat ay balot ng makapal at matitigas na kaliskis ng isda na kulay abot itim. Habang ang mga kamay niya ay mahahaba at may matutulis na kuko na kulay itim. Sa kanyang likuran naman ay nakausli ang malalapad na palikpik na dumudugtong mula batok hanggang bewang. Habang ang kanyang hasang ay nasa likod ng magkabilaan niyang tenga na siyang dahilan kung bakit siya nakakahinga sa ilalim ng tubig. Sa kanyang pamumuno, ang dating malayang lahi ng mga taong isda ay naging mga alipin. Marami ang mga iginapos at pinilit magtrabaho sa ilalim ng takot at parusa. Ang mga kabataan ay sapilitang sinasanay upang maging mandirigma, habang ang mga matatanda ay pinapatay kapag hindi na makapaglilingkod. Madilim ang mukha ni Piranos habang nasa harapan niya ang matandang manghuhula na si Halia. Ayon kay Halia, isang binata na anak ni Alona ang tatapos sa buhay ni Piranos. Yun ay nakita ni Halia sa pangitain nito. Malaki ang tiwala ni Piranos kay Halia, lalo na't ito ang nakakita na magiging hari siya ng Atlanta. Kaya may takot siya dahil sigurado siya na magkakatotoo ang pangitain ni Halia kung hindi siya kagad kikilos. Hindi ko inakala na nagkaroon pala ng anak si Alona. Talagang pinapahirapan niya ako. Dahil dalawa na sila ng anak niya, kailangan kong paslagin. Ngunit sisiguraduhin ko, Halia, na hindi magtatagumpay ang binatang anak ni Alona para lagutan ako ng hiniga. Uunahin ko siyang patayin. Bago magpaalam si Halia kay Piranos, ay sinabi nito na kailangang gamitin ng anak ni Alona ang kapangyarihan nito. Nang sa ganun, ay matukoy ni Halia ang kinaroroonan ng binatang papatay kay Piranos. Humayo ka na, Halia, at sabihin mo agad sa akin kapag natukoy mo na ang kinaroroonan ng anak ni Alona. Bahagyang yumukod si Halia at lumangoy na ito palayo kay Piranos. Mariing naikuyom ni Piranos ang kanyang mga kamay. Nangako siya sa sarili na hindi siya papayag na mangyari ang pangitain ni Halia at magtatagumpay lamang siya kung mauunahan niyang patayin ang anak ng pamangkin niyang si Alona. Habang sa mundo ng mga tao ay patuloy na namuhay ng normal si Liro. Walang araw na lumipas na hindi niya hinahawakan ang tridente at tinititigan yon.
Minsan ay pinupunasan pa niya yon ng basang tela upang manatili ang kinangnon. Isang gabi, katatapos lang maghapunan ni Liro at Claudio, agad na nagtungo si Liro sa kanilang kwarto. Mula sa ilalim ng papag ay inilabas niya ang tridente. Hinaplos niya yon at napangiti siya dahil alam niya na minsan ay hinawakan ng kanyang ina ang bagay na yon. Hindi napansin ni Liro ang pagpasok ni Claudio sa kanilang silid. Nalaman na lang niya na naroon ito nang umupo ito sa tabi niya. Araw-araw mo na yatang hawak yan, anak, ha? Huwag ka mag-alala. At hindi ko yan ibabalik sa kuweba. Napagtanto ko na tama ka. Alaala yan ng iyong ina. Kaya dapat ay nasa iyo yan. Pasensya ka na kung naglihim ako sa iyo, Liro. Patawarin mo ko kung di ko kagad sinabi sa iyo ang buong katotohanan. Hindi naman po ako galit sa inyo, Tay. Naiintindihan ko po kayo. Ang importante po ay alam ko na po ang katotohanan ngayon. Pero Tay, nasan po kaya si Nanay ngayon? Yan ang hindi ko alam, anak. Simula nang umalis siya, ay hindi na siya nagpakita sa akin. Wala akong ideya kung nasa paligid lang ba siya o talagang nagpakalayo-layo na siya ng tuluyan. Sana po, kung nasan man po ngayon si Nanay, ay ayos lang po at ligtas siya. Kilala ko nanay mo, anak. Matapang siya. At naniniwala ko na kapag maayos na ang lahat, ay babalikan niya tayo. At kapag nangyari yun, ay hindi na tayo magkakahiwalay na tatlo. Hindi na po ako makapaghintay na mangyari yun, Tay. Gusto ko na po talagang makita si Nanay. Nakangiting tumango si Claudio, habang si Liro naman ay muling itinuon ang pansin sa hawak niyang tridente. Hindi niya maintindihan, pero habang hawak niya ang tridente, ay bigla siyang kinabahan. Tila may sinasabi sa kanya ang tridente na may paparating na panganib. Hanggang sa nangyari na nga ang panganib na yun. Sa mga lumipas na gabi, unti-unting nagbago ang katahimikan sa baryo ni Liro. Sa simula ay puro mga patay na alagang hayop ang natatagpuan tuwing umaga. Mula sa mga manok, baboy, baka at kambing. Hanggang isang umaga, isang matandang babae ang natagpuang wala ng buhay sa kanyang kubo sa gilid ng bukirin. Tadtad ng kalmot at kagat ang buong katawan ng matanda at halos wala na itong dugo. Nang sumunod na gabi, isang bata ang nawala at hindi na natagpuan pa. Sa mga sumunod pang gabi, may mga taong nakakita ng mga aswang na gumagala at tila naghahanap ng susunod na biktima. Doon na nagsimulang lamunin ng takot ang baryo ni Liro. Lahat ay naglagay ng bawang sa pinto at bintana ng kanilang mga bahay bilang proteksyon. At ang dating ligtas na baryo ay binalot na nga ng takot at pangamba, lalo na sa tuwing sasapit ang dilim. Maging sina Liro at Claudio ay nakaramdam ng takot sa hindi magandang nangyayari sa kanilang baryo. Isa sila sa mga nag-iingat upang hindi sila magaya sa iilang naging biktima ng mga aswang. Ganun pa man, hindi yun naging hadlang upang hindi protektahan ni Liro ang mga tao sa baryo nila. Habang kumakain na mag-ama ng hapunan, ay balisa si Liro. May kailangan siyang sabihin sa kanyang ama at hindi niya alam kung papayag ba ito. Hanggang sa nagkaroon na siya ng lakas ng loob na magsalita. Tay, may sasabihin po pala ako sa inyo. Hindi po ba nagroronda po sina kapitan at ang mga tanod tuwing gabi? Nalaman ko po kasi na naghahanap sila ng ilang kalalakihan na pwedeng sumama sa kanila. Kinausap ko po si kapitan kanina at sinabi ko po na sasama ako sa kanilang pagroronda. Malakas na naibagsak ni Claudio ang hawak nitong kutsara at tinidor. Matiim itong tumingin kay Liro. Bakit naman nagdesisyon ka sa ganyang bagay nang hindi nagsasabi sa akin? Hindi, Liro. Hindi ako pumapayag na sumama ka sa pagroronda. Ayokong ilagay mo ang sarili mo sa panganib.
Delikado ang gagawin mo ba? Alam mo ba kung gaano kalupit ang mga aswang? Tay, hindi ko po kaya nandito lang po ako sa loob ng bahay natin. Habang ang iba nating kababaryo ay maaaring maging susunod na maging biktima ng mga aswang. Hindi ko po kayang walang gawin sa nangyayari ngayon dito sa baryo natin. Pasensya na po, pero buo na po ang loob ko. Simula po ngayong gabi, ay sasama na ako sa pagroronda kina Kapitan. Hindi na nakipagtalo pa si Claudio, ngunit ramdam pa rin ni Liro ang pagtutol nito sa gagawin niya. Bagamat naiintindihan niya ang pagtutol ng kanyang ama, ay mas nanaig pa rin kay Liro ang pagnanais niya na protektahan ang kanilang baryo laban sa mga aswang na gabi-gabing sumasalakay. Matapos maghapunan ay naghanda na si Liro sa pagsama niya sa pagroronda. Kinuha niya ang itak na kaninang umaga pa niya hinasa. Inilagay niya yon sa kaluban. Habang inilalagay niya yon sa kanyang bewang, ay lumapit si Claudio sa kanya na hawak ang tridente. Isinandal nito yon sa dingding at pinigilan siya nito sa paglalagay ng itak na nasa kaluban sa kanyang bewang. Tay, anong ginagawa niyo? Akala ko po ba'y payag na po kayo na sumama ako sa pagroronda? Nagtagumpay si Mang Claudio na kunin kay Liro ang itak. Labis na nagtaka si Liro nang isinabit ni Claudio ang itak sa bewang nito. Tay, ano pong ibig sabihin nito? Hindi ko pwedeng hayaan na ikaw lang ang sasama sa pagroronda, anak. Sasamahan kita. Pero tay, hindi ba ang sabi niyo ay delikado? Kaya nga mas dapat ay magkasama tayo. Magkasangga. Sa bagay tay, tama po kayo. Mas makakabuti nga po kung dalawa po tayong sasama kina Kapitan. Kaya lang, inagawan niyo naman po ako ng sandata eh. Ano pa po ang gagamitin ko? Gamitin mo ang tridente, Liro. Gaya na sinabi sa akin ng nanay mo. May kapangyarihan ang tridente at tanging mga taong isda na nasa linya ng dugo ng iyong ina ang maaaring gumamit ito. Kaya pinapayagan na kitang gamitin mo ang tridente, anak, sa pakikipaglaban. Napatingin si Liro sa tridente. Tila tinatawag siya noon. Hindi ko po alam, tay, kung paano po gamitin yan. Isipin mo na parang normal na sibat lang yan, anak. Mas magiging kampante ako na kaya mong ipagtanggol ang iyong sarili kung yan ang dadalin mo sa pagroronda. Kaya lang po, tay. Baka magtaka si na Kapitan kung bakit ganyan ang sandata ko. Hindi na nila yung papansinin. Ang importante ay dalawa tayong dadagdag sa puwersa laban sa mga aswang. Hindi na nagsalita pa si Liro. Muli niyang tinitigan ang tridente na para bang naghihintay lang yun na kunin niya. Hanggang sa tuluyan niya na yung hinawakan. May naramdaman siyang maliit na bultahe ng kuryente na mabilis na dumaloy sa kanyang katawan. Binuhay nun ang bawat himaymay ng kanyang laman at mga ugat. Pakiramdam niya ay muli siyang isinilang ng mga sandaling yun. Wala nang sinayang na sandali ang mag-ama. Magkasama silang lumabas at nagtungo sa bahay ng kanilang kapitan upang simulan na ang pagroronda. Taunang beses na pagsama ni Liro at Claudio sa pagroronda ay kasama nila ang iba pang kalalakian na naglakas ng loob na protektahan ang kanilang baryo. Bawat isa ay may dalang sulok, itak, sibat at pana. Sa lahat, tanging si Liro lamang ang naiiba ang sandata. Napansin kagad yun ni Kapitan Tomas at nagtanong ito kung bakit ganun ang sandata ni Liro. Walang naisagot si Liro, kaya mabilis na sumaklolo si Claudio. Kapitan, ako po ang gumawa ng sandatang yan. Simula po kasi nung masiguro natin na may mga aswang na sumasalakay, ay nag-isip ako ng isang mabisang sandata laban sa kanila. Tama po si tatay, Kapitan. Naniniwala po kami na dahil po sa disenyo ng sibat na to, ay mas magiging madali ang pakikipaglaban ko sa mga aswang. Tumango na lamang ang Kapitan, ngunit halata sa mukha nito na may duda. Hanggang sa nagsimula na nga sila na rumonda. Nilibot nila ang mga pangunahing daanan at madidilim na eskinita. Bawat kaluskos ay tinitignan nila ang pinanggagalingan
upang masiguro na hindi yun aswang. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihintay at pagbabantay, walang anumang kakaibang nilalang ang lumitaw. Walang aswang ang nagpakita sa kanila na parabang alam ng mga yon na nagsasagawa sila ng pagroronda. Ngunit sa kabila ng katahimikan ng gabing yon, alam ni Liro na ang katahimikan yon ay panandalian lamang dahil anumang sandali ay maaaring umatake ang mga aswang sa oras na hindi nila inaasahan. Alas 5 na ng umaga nakauwi sina Liro at Claudio. Pareha silang pagod na naupo. Inilapag muna ni Liro ang tridente sa sahig at hinayaan na makabawi ang katawan niya ng lakas. Hindi ko po inaasahan na ganito pala ang pagroronda, tatay. Nakakapagod din po pala. Ano pa kung may aswang tayong nakalaban, di ba? Paniguradong mas malala pa rito ang pagod natin. Pero salamat sa Diyos kasi wala po tayong nakitang aswang. Masaya po ako na sigurado tayo na wala silang nabiktima kagabi dito sa baryo natin. Tama ka riyan, Liro. Pero sa totoo lang, para sa akin ay mas makabubuti kung makakaharap na natin ang mga aswang para matapos na ang lahat ng to. Hindi man natin sila maubos, magandang maipakita natin na hindi tayo takot sa kanila at kaya nating lumaban. May punto po ang sinabi niyo, tay. Sana nga po ay matapos na ang takot ng mga tao sa aswang. At sana po, bumalik na po ang baryo natin sa dati. Hindi po kasi ako sanay na sobrang tahimik po dito sa gabi. Nakakamiss po yung kahit na gabi mayroong mga batang naglalaro sa labas at mayroong mga taong nagkikwentuhan. Manalig lang tayo sa Panginoon, anak, at palagi nating ipagdasal yan. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Pagsubok lang ito na kailangan nating malagpasan. Sandaling natahimik si Liro. Napatingin siya sa tridente at mula sa sahig ay kinuha niya yon. Mabuti na lang po at hindi po masyado nagtanong si Kapitan tungkol dito sa tridente ko. Sabi ko naman sa iyo hindi dyan matutuon ng pansin niya dahil ang focus niya ay nasa pagroronda. Pero tay, ano po kaya talagang magagawa nito bukod sa pagiging sibat, no? Sa tuwing hinahawakan ko po kasi ito, tay, para po ako nakukuryente. Pero hindi naman po ako nasasaktan. Parang pinapalakas niya po ako, hindi lang sa pisikal, kundi maging yung loob ko. Nawawala po ang takot at kaba ko kapag hawak ko po ito. Naniniwala ako, anak, na isa yung makapangyarihang sandata. Hindi yan basta sibat lang na may 3 patalim sa dulo. May iba pa yang nagagawa na sigurado ako matutuklasan mo sa tamang panahon. Pero saka na tayo mag-usap tungkol sa bagay na yan, anak. Alam ko na parehas sa tayong inaantok at kailangan na magpahinga. Matapos yun, ay tumayo na si Claudio at nauna nang pumasok sa kanilang kwarto. Sumunod na rin agad si Liro na dala ang tridente. Itinago niya yon sa ilalim ng papag at humiga na siya sa tabi ng kanyang ama para'y matulog. Samantala, sa Atlanta ay biglang nagising si Piranus mula sa isang napakasamang panaginip. Sa panaginip niya ay nakita niya na pinatay siya ng isang binata na hindi niya nakita ang muka dahil sa natatakpan yon ng itim na usok. Habol niya ang kanyang paghinga. Sigurado ko na ang binatang yun ang anak ni Alona. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na mapaslang niya ako. Nagpupuyos sa galit na lumangoy si Piranus patungo sa silid ni Halia. Dire-diretso siyang pumasok doon at naabutan niya ang matandang manghuhula na mahimbing na natutulog. Dumampot siya ng bato at ibinato niya yon kay Halia. Tinamaan ito sa tiyan at nanlaki ang mga mata nito sa labis na gulat. Haring Piranus, anong ginagawa mo rito? At bakit mo naman ako binato? Dahil ikaw ay batugan. Ano't natutulog ka lamang habang ako ay nananaginip na pinapatay ng anak ni Alona. Ikaw naman,
nagpapasarap sa pagpapahinga. Patawarin niyo po ko, aking hari. Ngunit ito ay oras ng aking pamamahinga. At hindi ibig sabihin ay wala akong ginagawa. Huwag ka nang magdahilan. Kung kinakailangan na hindi ka matulog ay gawin mo. Kailangan malaman natin kung saan ang anak ni Alona para mapaslang ko na siya. Sa gayon, ay wala pang senyales na gumagamit siya ng kapangyarihan niya bilang taong isda. At paano kung hindi niya gamitin ang kapangyarihan niya? Ibig sabihin ay habang buhay akong mangangamba sa sarili kong buhay. Imposibleng hindi niya gamitin ang kanyang kapangyarihan, mahal na hari. Kahit walang magturo nun sa kanya, ay kusa yung lalabas. Dahil siya ay nasa linya ng mga taong isda na may dugong bughaw kagaya nyo. Isa pa, hindi ba't dinala ni Alona ang tridente ng dating hari? Kapag ginamit ni Alona ang kapangyarihan ng tridente, ay matutukoy ko na kung nasaan siya. Sigurado ko na kasama ni Alona ang kanyang anak. Siguruhin mo lang na malalaman mo kung nasa ang anak ni Alona. Dahil kapag nainip ako, ay tatapusin ko ang iyong buhay at hahanap ako ng mas mahusay na manghuhula. Kapag natukoy ko na po ang kinaroroonan ng anak ni Alona, ay agad ko pong ipagbibigay alam sa inyo, Haring Piranos. Bahagyang yumuko si Alia habang si Haring Piranos ay umalis na at bumalik na sa kanyang trono. Habang nakaupo siya ron, ay pilit niyang kinakalma ang kanyang sarili. Hindi maalis sa isip niya ang pangamba na baka maging huli na ang lahat at magtagumpay ang anak ni Alona na siya ay patayin. Samantala, sa baryo naman ni Naliro ay patuloy pa rin sila sa pagroronda tuwing sasapit ang gabi. Kasama sina kapitan at ang mga tanod nito ay sinusiguro nila na ligtas ang buong baryo tuwing gabi. Upang mapadali ang pagroronda ay naisipan nila na maghiwa-hiwalay. Pinili ni Naliro at Claudio na magkasama sila sa iisang grupo. Habang naglalakad sa dalampasigan ay hindi naiwasan ni Liro ang kabahan. Pakiramdam niya ay may hindi magandang mangyayari sa gabi na yun. Tay, kanina pa po ako kinakabahan eh. Nasa bahay pa lang tayo ay nararamdaman ko na to. Ano po kayang ibig sabihin nito? Hindi ko alam, pero talasan mo lang ang mata at pakiramdam mo. Baka kasi may aswang na sa paligid natin at nagtatago lang sila. Baka naghihintay lang sila ng tamang tiyempo para umatake. Ilang gabi na rin po tayo nagroronda, pero kahit dulo ng kuko ng aswang ay wala pa tayong nakikita. Hindi po kaya alam po nila itong ginagawa natin? Malamang ay alam na nila to. Pakiramdam ko ay gusto nila na maging kampante tayo. Tapos, saka sila aatake. Napahinto sila sa paglalakad nang makita nila ang isa sa mga tanod na humahangos na lumapit sa kanila. Bakas sa mukha nito ang takot. Sinabi ng tanod na maraming aswang ang umaatake malapit sa simbahan. Wala nang ang sinayang na oras si Naliro at tumakbo na sila papunta roon. Pagdating sa lugar kung saan umaatake ang mga aswang, ay natigilan si Liro. Tay! Ang dami nila! Huwag kang panghinaan ng loob, Liro. Kailangan nating lumaban. Hindi inakala ni Liro na ganun karami ang aswang na kailangan nilang harapin ng gabing yun. Mas marami pa ang mga yun kaysa sa grupo nila. May ilang kalalakihan na rin ang sugatan at pilit na nakikipaglaban sa mga aswang. Nang hinugot ni Claudio ang itak mula sa kaluban nito, ay mas humigpit naman ang pagkakahawak ni Liro sa tridente. Sumugod na sila sa mga aswang, dala ang paniniwala na sila ang mananalo sa digmaang yun. Dalawang aswang ang agadang sinubukang atakihin si Liro. Sinalubong niya ang isa ng malakas na saksak ng 3 patalim ng tridente sa dibdib. Hinugot niya agad yun upang itarak ang tridente sa tiyan ng isa pang aswang. Malakas na sumigaw ang 2 aswang
At sa hindi maipaliwanag na dahilan ay biglang nagliyab ang mga yon at tinupok ng nagngangalit na apoy. Hala! Paano nangyari yun? Bakit sila nasunog ng saksakin ko ng tridente? Sa kabilang banda naman ay humarap si Claudio sa isang aswang na may mahahabang kuko at nagngangalit na mga ngipin. Tinaga ni Claudio sa leeg ang aswang at bumulwak ang itim nitong dugo. Nagpatuloy si Liro sa pakikipaglaban at habang tumatagal ang laban ay naramdaman niyang umiinit ang tridente hanggang sa biglayong nagliwanag. Mula sa patalim na nasa gitna ay may asul na liwanag na nabuo sa kabiglang naglabas ng tila kidlat na enerhiya na tumama sa 5 aswang na papalapit sa kanya. Nangisay ang 5 aswang at ang mga katawan nito ay mabilis na tinupok ng apoy. Namangha ang lahat sa nakita. Maging si Liro ay hindi rin makapaniwala sa nangyari. Ngunit alam niya na hindi yun ang oras para mag-isip. Mabilis siyang gumalaw at sinalubong ang 3 aswang na sabay-sabay na lumundag papunta sa kanya. Inikot niya ang tridente sa ere saka itinusok sa lupa. Mula roon ay may lumabas na pabilog na enerhiya na tumalsik papalayo sa kanya. Tumama yon sa mga aswang at tumilapon ng mga yon ng ilang metro. Bago pa makabangon ng mga yon ay itinutok ni Liro sa mga aswang ang tridente. Naglabas yun ng asul na enerhiya na tumama sa 3 aswang. Nasunog ang mga yon hanggang sa halos maging abo na. Patuloy ang pagsugod ng mga aswang, ngunit unti-unting nauubos ang mga ito dahil kay Liro at sa tridente. Sa bawat kumpas ni Liro ng kanyang tridente ay may nasusunog na katawan ng aswang. Makalipas ang ilang minuto ay tumahimik ang buong paligid. Ang mga natitirang aswang ay nagsitakbo papalayo. Marami sa mga yon ang sugatan at takot na takot. Nang wala na ang mga aswang ay sabay-sabay na lumapit ang lahat kay Liro at binuwat siya. Itinaas siya ng mga ito sa labis na kasiyahan habang paulit-ulit na isinisigaw ang kanyang pangalan. Matapos ang madugong pakikipaglaban sa mga aswang, ay umuwi na sina Liro at Claudio sa kanilang bahay. Hindi muna sila pumasok sa loob at naupo muna sila sa mahabang upuan sa labas. Kapwa may malalaking ngiti sa kanilang mga labi. Pagod sila, ngunit masaya sila dahil sa tagumpay nila sa pakikipaglaban sa mga aswang. Sa tingin mo, Tay, babalik pa kaya yung mga nakatakas na aswang? Naku anak, sigurado ako na hindi na. Nakita mo naman kung gaano sila katakot sa'yo. Sobra kitang pinagmamalaki anak. Napakasaya ko nang lahat ng mga kasama nating nakipaglaban ay nagpasalamat sa'yo. Ikaw talaga ang dahilan kung bakit tayo nanalo. Hindi naman po, Tay. Lahat po tayo ay nagtulong-tulong para manalo. Kung ako lang po ang mag-isang nakipaglaban, malamang po hindi ko po yun kakayanin. Sa totoo lang po, Tay, hindi pa rin po ako makapaniwala na ganito pala kalakas ang tridenteng to. Tama nga po kayo. Hindi lang po to basta-bastang sibat. Kaya lang, sigurado po ako na nagtataka na sina Kapitan kung bakit may ganong kapangyarihan ng tridente ko. Huwag kang mag-alala anak. Kinausap ko na si Kapitan at ang ilang tanod kanina. Sinabi ko na lang na may isang antingero ang nagbigay sa atin ng mutya at inilagay natin yon sa tridente. Kaya meron niyang kakaibang nagagawa. Sa tingin ko naman ay naniwala si na Kapitan. Ang saya pa nga ni Kapitan kanina kasi sabi niya kung sakaling susugod daw ulit ang mga aswang dito ay hindi na sila mangangamba kasi nandiyan ka at ang tridente mo. Kahit paano ay gumaan ang pakiramdam ni Liro sa sinabi ni Claudio. Kanina kasi ay natatakot siya na baka dahil sa kapangyarihan ng kanyang sandata ay muli siyang tuksuin gaya nung bata pa siya. Napakasaya niya ng sandaling yun dahil alam niya na sa kabila ng kakaibang kakayahan na meron siya ay tanggap siya ng nakararami at parang isang bayani pa ang tingin sa kanya. Samantala sa Atlanta ay tahimik na nakaupo sa kanyang trono si Haring Tyrannus. Sa kanang kamay niya ay hawak niya ang itim na perlas na kinuha niya noon sa tridente ng dating hari
upang mabawasan ang lakas ng sandatang yun. Ang itim na perlas na yun ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng karagdagang lakas. Nang sandaling yun ay hindi pa rin mapalagay si Piranus. Alam niya na hindi matatahimik ang kanyang utak hanggang buhay pa ang anak ni Alona na siyang nakatakdang tumapos sa kanyang buhay. Maya-maya pa ay dumating na si Halia, ang matandang manghuhula. Lumangoy ito palapit sa kanya. Inilagay ni Piranus ang itim na perlas sa hawakan ng kanyang espada. Magandang araw, Haring Piranus. Hindi maganda ang araw ko, Halia. Dahil hanggang ngayon ay hindi mo pa rin nalalaman kung nasaan ang anak ni Alona. Diyan kayo nagkakamali, Haring Piranus. May gumamit ng kapangyarihan ng tridente, kaya natukoy ko na kung nasaan ito. Sino? Sino ang gumamit ng kapangyarihan ng tridente? Si Alona ba? Sa ngayon, ay hindi ko pa alam. Malalaman lang natin kung makikita natin kung sino ba talaga ang may hawak ng tridente. Kung si Alona ba o ang kanyang anak. Ngunit huwag kang mag-alala, aking hari. Ako na mismo magtutungo sa ibabaw upang siguraduhin kung si Alona o ang anak niya ang may hawak ng tridente. Inilahad ni Halia ang kanang kamay nito at mula roon ay nakita ni Piranus ang isang pulang perlas. At ano naman ang perlas na yan? Ito ang magtuturo sa akin kung sino ang may hawak sa tridente, Haring Piranus. Ito ang magsisilbi kong gabay. Kung ganon, ay inutusan kita magtungo ngayon din sa ibabaw at puntahan mo ang kinaroroonan ni Alona at ng anak niya. Bumalik ka kagad dito kapag nasiguro mo na kung nasan sila upang mahanda ko kagad ang hukbo na siyang papatay sa anak ni Alona. Masusunod po, mahal na Haring Piranus. Bahagyang yumukod si Halia bago ito naglangoy papalayo. Nang mag-isa na lamang si Haring Piranus ay isang malademonyong ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Nararamdaman ko na. Malapit ko nang mapatay ang anak mo, Alona. At kapag napatay ko na siya, isusunod na rin kita para wala na akong kaagaw sa trono ko dito sa Atlanta. Isang malakas na halakhak ang pinakawalan ni Haring Piranus na parabang sigurado na siyang magtatagumpay siya sa kanyang mga pinaplano. Samantala, mabilis na kumalat ang balita sa husay na ipinamalas ni Liro sa pakikipaglaban sa mga aswang. Lahat ay nag-usap tungkol sa tapang ni Liro at kung paano niya pinuksa ang mga aswang gamit ang kanyang kakaibang sandata. Maging ang mga matatandang bihira ng lumabas ng bahay ay lumapit sa kanilang tahanan upang masilayan ang binatang naging tagapagtanggol ng kanilang lugar. Pinagmasdan nila ang tridenteng tila may sariling liwanag. Mula noon, hindi na muling nagkaroon ng pag-atake ng aswang sa baryo ni Naliro. Marami ang nagsabi na natakot na ang mga aswang na bumalik dahil kay Liro at sa kanyang tridente. Bumalik na ang kapayapaan sa kanilang baryo at unti-unti nang bumalik sa normal ang buhay ng lahat ng mga taong nakatira doon. Samantala, si Halia ay agad na sinunod ang utos ni Haring Piranus. Umalis siya sa Atlanta at nagtungo siya sa mundo ng mga tao na kung tawagin nila ay ibabaw. Gabi na nang makarating siya sa isang dalampasigan. Doon itinuro sa kanya ng pulang perlas ang kinaroroonan ng tridente. Walang tao sa paligid, kaya malaya niyang iniluwa ang kanyang puting perlas upang siya ay mag-anyong tao. Naglakad-lakad siya hanggang siya ay makakita ng nakasampay na bulaklaking palda at bulsa sa labas ng isang kubo. Kinuha niya yon at isinuot.
Maraming beses nang nakapunta si Alia sa mundo ng mga tao, kaya kahit paano ay may kaalaman na siya sa mga bagay-bagay doon. Matamang tinignan ni Alia ang pulang bato sa kanyang palad. Ngayon, dalhin mo ko sa kinaroroonan ng tridente. Bahagyang nagliwanag ang pulang perlas. Pinakiramdaman ni Alia ang enerhiya ng perlas at saka siya naglakad habang ginagabayan siya ng pulang perlas kung saan siya dapat magpunta. Mahimbing nang natutulog sina Liro at Claudio sa kanilang bahay. Ngunit nagising si Liro nang makarinig siya ng mahihinang pagkatok sa kanilang pinto. Nanatiling tulog si Mang Claudio, kaya si Liro na lang ang tumayo. Habang naglalakad palapit sa pinto, ay nagtaka siya kung sino ang maaaring magtungo sa bahay nila ng ganung oras. Binuksan ni Liro ang ilaw, pero hindi niya muna binuksan ang pinto. Nagkaroon siya ng hinala na baka aswang ang nasa labas. Baka binalikan siya ng mga yon dahil sa marami siyang napatay na mga aswang noon. Sino yan? Paumanhin kung naistorbo ko ang pagtulog mo. Kailangan ko lamang ng tulong. Anong tulong ang kailangan mo? Nagugutom at nauuhaw ako. Baka may maibigay ka sa akin na pagkain at inumin. Naramdaman ni Liro ang panghihina sa boses ng matandang babae na nasa labas, kaya binuksan na niya ang pinto at doon niya nakita ang isang matandang babae na nanghihina at nanginginig. Mahaba ang puti nitong buhok. Pasok po kayo, Lola. May pagkain po kami rito. Kumain po muna kayo. Maraming salamat. Napakabuti mo. Pinaupo muna ni Liro ang matanda sa may sala habang siya ay nagtungo sa kusina upang ipaghanda ng pagkain ang matanda. Sa pagkakataon na yon ay nagising na si Claudio. Pinuntahan ito sa kusina si Liro at pabulong silang nag-usap. Anak, sino yung matandang babaeng nasa sala natin? Hindi ko po kilala, tay. Kumakatok po kasi siya kanina at nangihingi po ng pagkain. Naalala ko po na meron pa pala tayong natirang kanin at pritong galunggong. Kaya ikinuha ko po siya. Liro, walang masama sa pagtulong. Pero hindi natin kilala matandang yon. Dapat ay hindi mo siya pinapasok at sa labas mo na lang siya pinakain. Hayaan niyo na po, tay. Napapasok ko na po siya. Nakakahiya naman po kung palalabasin ko pa. Saka nakita niyo naman po yung matanda, di ba? Ang payat-payat at mukhang nangihina. Sa tingin niyo po ba makakagawa pa yun ng masama? Ay nako, sige na nga. Bilisan mo na dyan at pagkatapos niyang kumain ay paalisin mo na kagad ha. Hindi ko alam pero parang mabigat ang pakiramdam ko sa matandang yun ha. Ipinagpatuloy na ni Liro ang paghahanda ng pagkain. Kumuha na rin siya ng isang basong tubig. Sabay silang bumalik sa sala. Nagkatinginan ang mag-ama nang malaman nila na wala na roon ang matandang babae. Yan na nga ba ang sinasabi ko Baka magdanakaw yung matandang yun Baka may kinuha yun sa mga gamit natin. Magsasalita pa sana si Liro nang biglang lumabas ang matandang babae sa kanilang kwarto. Nag-aalangan nitong ngumiti at naglakad pabalik sa upuan. Pagkaupo ng matanda ay tumayo si Claudio sa harapan nito. Anong ginawa mo sa kwarto namin, tanda? Hindi mo ba alam na hindi ka dapat nagpupunta sa kwarto ng ibang tao nang walang pahintulot? Pasensya ka na at hinahanap ko lang ang palikuran. Hindi ko alam na yung palagi niyong tulugan. Pero may nakita ko sa inyong silid. Yung nasa ilalim ng inyong higaan. Kakaiba ang sibat na yon. Yun po ba? Yun po ang tridente, Lola. Sino nagmamay-ari nun sa inyo? Ako po. Ginamit ko po yun sa pakikipaglaban po sa mga aswang. Liro, anak. Tama ng pakikipagkwentuhan mo sa kanya. Ibigay mo na sa kanya ang pagkain niya para makaalis na siya. Oo nga po pala. Ito na po ang pagkain at tubig niyo, Lola. Kumain na po muna kayo.
Inilapag ni Liro ang pinggan at baso sa maliit na lamesa na nasa harapan ng matandang babae. Nang tignan nito ang pagkain, ay bahagya itong napangiwi. Maraming salamat. Pero maaari ko bang malaman kung nasaan ang inyong palikuran? Nasa likod po ng aming bahay. Hali po kayo. Sasamahan ko po kayo, Lola. Hindi na kailangan. Wag na. Ako na lamang. Masyado nang malaki ang nagagawa kong abala sa inyo. Ay, kung ganun po mag-iingat na lang po kayo at medyo madilim po doon. Ngumiti ang matandang babae at saka ito lumabas. Napailing si Claudio. Bahagyang natawa si Liro sa reaksyon ng kanyang ama. Iba talaga ang pakiramdam ko sa matandang yun, anak. At sa susunod, huwag kang magbibigay ng kahit na anong impormasyon tungkol sa'yo. Lalo na sa mga taong hindi taga rito. Mabuti na nag-iingat tayo. Si tatay naman, huwag niyo naman po kagad husgahan si Lola. Mukha naman po siyang mabait Oo na. Ako na ang mapanghusga. Pero pagkatapos niyang kumain, ay kailangan na niyang umalis, ha? Baka mamaya dito pa yun makitulog. Matyagang naghintay ang mag-ama sa pagbabalik ng matandang babae. Halos kalahating oras na ang lumipas, pero wala pa rin ito. Doon na nakaramdam ng kaba si Liro. Grabe, ang tagal naman ni Lola. Bakit kaya hindi pa rin siya bumabalik? Hindi po kaya nadulas po siya doon sa banyo natin? Yan na nga ba ang sinasabi ko Mukhang problema pa ang dala na matandang yun. Kapag na-aksidente pa siya rito sa atin, ay dadalhin pa natin yung sa ospital. Teka tay, ang mabuti pa po puntahan na lang po natin siya sa banyo at baka kung ano na po nangyari sa kanya. Lumabas si Liro at Claudio. Nagpunta sila sa banyo. Ngunit nagtaka sila sapagkat hindi nakasarado ang pinto nun. Sumilip sila sa loob ng banyo at mas lalong nagtaka si Liro dahil wala roon ang matandang babae. Wala siya rito Saan po siya nagpunta? Hindi ba ang sabi lang po niya magbabanyo lang siya? Ito na ang sinasabi ko. Pero hayaan mo na. Huwag na nating isipin na matandang yun. Tara na, Liro. Bumalik na tayo sa pagtulog. Nagpatiuna na si Claudio sa pagpasok sa kanilang bahay. Si Liro naman ay naiwan sa may likod habang nagtataka kung bakit nawala o umalis yung matandang babae. Gayong sinabi nito ay nagugutom ito. Bigla siyang kinabahan sa isang bagay na hindi niya malaman ang dahilan. Luminga muna si Liro sa paligid upang masiguro na wala na talaga ang matandang babae. At nang hindi na talaga niya yun nakita, ay saka lang siya bumalik sa loob ng bahay. Habang sa kaharian ng Atlanta ay nasa kanyang silid si Haring Piranus. Malalim ang kanyang iniisip habang nakaupo sa kanyang trono. Maya-maya pa ay dumating si Alia na may malaking ngiti. Tumayo si Haring Piranus at sinalubong niya ang matandang mangkukulam. Bilang pagbibigay ng galang ay bahagyang yumukod pa si Alia kay Haring Piranus. Magandang araw po, Haring Piranus. Ano nangyari sa pagtungo mo sa ibabaw? Nakita mo ba ang pinaroroonan ng anak ni Alona? Oo, aking hari. Nagtagumpay akong tukuyin ang lokasyon niya. Ngunit, hindi ko nakita si Alona roon. Taging ang anak niyang si Liro ang aking nakaharap. Ano ka mo? Liro? Yun ang pangalan ng anak ni Alona? Ngunit, hindi na mahalaga kung nasa si Alona. Saka ko na siya poproblemahin kapag natapos ko na ang kanyang anak. Si Liro rin ang gumagamit ng tridente. Aking nalaman na ginagamit niya yon sa pakikipaglaban sa nilalang na tinatawag ng mga tagalupa na aswang. Hindi niya magagamit ang rurok ng kapangyarihan ng tridente dahil nasa akin ang itim na bato. Mahusay! Mahusay ang ginawa mo, Halia. Mabutit, hindi mo ako binigo. Dahil kung binigo mo ko,
ay gagawin kitang dikya. Ni minsan ay hindi kita binigo, Haring Tiranos. Lahat ng ipinag-uutos nyo ay aking sinusunod. Titipunin ko na kagad ang aking mga kawal at samahan mo sila sa kinaroroonan ni Liro. Ang gusto ko ay dalhin niyo sa akin ang kanyang ulo at ang tridente. Masusunod po, aking hari. Isang malakas na halakhak ang pinakawalan ni Haring Tiranos. Naaamoy na niya ang tagumpay. Sa oras na mapatay niya si Liro ay wala na siyang dapat na ipangamba dahil mawawala na ang nilalang na nakatakdang tumapos sa kanyang buhay. At pagkatapos nun ay si Alona naman ang isusunod niya upang magpatuloy habang buhay ang paghahari niya sa Atlanta. Samantala, sa baryo naman ni Liro ay muli nang bumalik sa pangingisda sina Liro at Claudio. Umaga pa lang ay abala na sila sa pag-aayos ng lambat na gagamitin nila sa pangingisda. Habang abala ang mag-ama ay hindi napigilan ni Liro na isatinig ang kanyang kasiyahan. Tay, sobrang saya ko po. Sa wakas po ay nakabalik na po tayo sa normal nating mga buhay. Wala na ang mga aswang at mukhang hindi na talaga sila babalik dito sa baryo natin. At yun ay dahil sa iyo, anak. Natakot ang mga aswang sa kapangyarihan mo at ng tridente. Naisip ko po tuloy na baka alam na po ni nanay na mangyayari to, kaya iniwan niya po sa atin ang tridente. Yan din ang nasa isip ko nung umaatake ang mga aswang. Kaya hinayaan kita na gamitin ang tridente. Matagal kong nakasama ang nanay mo, pero marami pa rin akong hindi alam sa kanya. Sana po talaga, tay, bumalik na po sa atin si nanay. Mangyayari yan, anak. Alam ng nanay mo kung kailan siya dapat bumalik sa atin. Malakas ang kutob ko na malapit nang mangyari ang sinabi mo. Basta palagi lang natin ipagdasal ang kaligtasan niya. Napangiti si Liro. Mas lalo tuloy lumaki ang kagustuhan niyang makilala ang kanyang ina. Ngunit ang ngiti niya ay biglang nawala nang may naramdaman siyang kaba. Napahawak pa siya sa kanyang dibdib dahil bumilis ang tibok ng kanyang puso. Napansin yun ni Mang Claudio at hinawakan nito ang likod niya. Liro, anak, ayos ka lang ba? May problema ba? Hindi ko po alam, tay. Parang bigla po akong kinabahan eh. Para pong may mangyayari na hindi na naman maganda. Kung ano man yung mangyayari na yan, ay sigurado ko na magiging maayos din ang lahat. Pilit na ngumiti si Liro, ngunit ang kaba niya ay mas naging matindi. Kumpara sa kaba na nararamdaman niya noon, ay mas matindi ang kabang nararamdaman niya ng sandaling yon. Naging iba rin ang pakiramdam niya sa hangin na para bang ibinubulong nun sa kanya ang isang nagbabadyang napakalaking panganib. Pagsapit ng gabi ay naghanda na sina Liro at Claudio upang mangisda. Alam nila na marami silang mahuhuli dahil bilog na bilog ang buwan. Dala ang lambat at lampara ay nagtungo na sila sa dalampasigan. Ilang dipa na lamang ang layo nila sa kanilang bangka nang mapahinto sa paglalakad si Liro. Napatingin siya sa dagat at mula roon ay nakita niya ang paglitaw ng mga nilalang na noon lang niya nakita. Nung una ay iilan lang ang kanyang nakita hanggang sa dumami na ang mga yun at hindi na niya mabilang. Maging si Mang Claudio ay napahinto na rin. Habang papalapit ang mga nilalang na nagmula sa dagat ay doon nakita ni Liro ang itsura ng mga yun. Puno ng kaliskis ng isda ang buong katawan ng mga nilalang. Nakakatakot ang mga muka ng mga yun na para bang mga syokoy. Ang ilan ay may dalang sibat. Sa unahan ng mga nilalang ay naroon ang isang matandang babae na pamilyar sa kanya ang itsura. Liro, mga taong isda sila. Sigurado ko na galing sila sa kaharian na pinagmulan ng iyong ina. Ano po kayang ginagawa nila rito? Bakit sila umahon mula sa dagat? Hindi ko alam, pero humanda ka. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa mga yan. Huminto ang mga taong isda sa may pangpang at biglang nagsalita
ang matandang taong isda. Naaalala mo pa ba ako, Liro? Pinakatitigan ni Liro ang matanda at nanlaki ang mga mata niya nang makilala niya na yun. Ikaw? Ikaw yung matandang babaeng nagpunta sa bahay namin ng isang gabi ah! Tama ka! Ako ngayon, siniguro ko lang kung nasaan ang anak ni Alona. Anong kailangan niyo sa anak ko? Ang ulo niya. Kailangan namin dalhin ang ulo niya sa aming hari na si Haring Peranos. Sabihin mo kay Piranus na walang interes ang anak ko sa trono niya. Hindi niya makakalaban si Liro para sa bagay na yun. Pabayaan na lang niya ang anak namin na mabuhay ng tahimik dito sa lupa. Tumigil ka! Wala ka sa posisyon para utusan ako, mortal. Tanging si Haring Peranos lamang ang aking susundin. Mga kawal, patayin niyo at kunin ang ulo ng anak ni Alona! Nang hilakbot si Liro nang mabilis na sumugod ang mga taong isda sa kanila ni Mang Claudio. Hindi niya dala ang tridente kaya alam niya na wala siyang laban sa mga yon. Ganun pa man ay hindi siya nawalan ng pag-asa. Nang malapit na sa kanila ang isang kumpul ng mga taong isda, ay inihagis niya sa mga yon ang lambat. Nagkagulo ang mga taong isda na nakakulong sa lambat. Tatakbo na sana sila, ngunit mabilis silang napalibutan ng mga taong isda. Tay! Anong gagawin natin? Wala sa akin ang tridente! Ako ang bahala, anak. Hindi sila sasantuin ng sagwan ko. Iniumang ni Claudio ang sagwan sa mga taong isda. Kitang-kita ni Liro sa mukha ng mga yon ang labis na kagustuhan na patayin siya. Huwag na kayong lumaban! Wala na kayong pag-asa! Dahil hindi mo hawak ang tridente, Liro! Huwag niyong gagalawin ang anak ko. Kung gusto niyo, ay ako na lamang ang patayin niyo. Hindi ikaw ang pakay namin! Kaya manahimik ka, mortal! Sa pagkakataon na yon ay muling nag-utos ang matandang babae na patayin si Liro. Ngunit nang aatake na ang mga taong isda kina Liro, ay isang malakas na sigaw ng babae ang umalingaw-ngaw. Tumigil kayo! Layuan niyo ang mag-abaka! Isang asul na liwanag ang tumama sa ilang taong isda. Tinupok ng apoy ang mga yon at walang buhay na bumagsak sa buhangin. Nakita ni Liro ang isang babae na mabilis na naglalakad palapit sa kanila habang hawak ang tridente. Walang tigil na nagpapakawala yon ng enerhiya mula sa tridente. Isa-isang bumagsak ang mga taong isda na tinamaan ng enerhiyang yon. Si Alona! Ang iyong ina! Hindi makapagsalita si Liro. Nakatuon ang mga mata niya sa babaeng nakikipaglaban sa mga taong isda. Habang papalapit ito, ay nagtama ang kanilang mga mata at nakaramdam si Liro ng paglukso ng dugo. Liro! Saluin mo ang tridente! Malakas na inihagis ni Alona ang tridente kay Liro. Naging listo si Liro at matagumpay niyang nasalo ang tridente. Agad niyang naramdaman ang pagdaloy ng kapangyarihan nun sa kanyang katawan. Patayin niyo ang anak ni Alona! Hindi tayo maaaring mamigo! Sabay-sabay na sumugod ang mga taong isda kay Liro. Walang pag-aatubili na sinalubong naman ni Liro ang mga kalaban. Inikot niya ang tridente at agad tinusok ang unang kalaban na humarap sa kanya. Naglabas ng asul na liwanag ang tridente at tinupok ng apoy ang taong isda. Sunod-sunod na sumugod kay Liro ang mga taong isda, pero lahat ng yon ay napatumba niya gamit ang tridente. Wala ni isa ang nakalapit kay Liro at lahat ay pinatamaan niya ng enerhiya mula sa kanyang makapangyarihang sandata. Nang muli siyang palibutan ng mga taong isda, ay itinaas niya ang tridente at buong lakas na itinusok niya sa buhangin ang 3 patalim ng tridente. Mula roon ay may lumabas na malaalon na enerhiya na dumaan sa buhangin at tumama sa mga taong isda na nakapalibot sa kanya. Agad na tinupok ng apoy ang mga yon at magkakasabay na bumagsak.
Sa kabilang dako ng dalampasigan ay nakita ni Liro ang matandang babae na taong isda. Nanlalaki ang mga mata nito at tila hindi makapaniwala sa nasaksiyan. Wala nang natirang taong isda maliban sa matandang babae. Hindi! Hindi! Hindi ito maaari! Inilabas ng matanda ang isang patalim at mabilis itong tumakbo palapit kay Liro. Sinubukan siya nitong saksakin. Malakas na hinampas ni Liro ang kamay nito kaya nabitiwan nito ang patalim. Ipinalo niya ang dulo ng tridente sa ulo ng matanda at napaupo ito sa buhangin. Tumayo si Liro sa harapan ng natitira niyang kalaban at itinutok niya rito ang tridente. Maawa ka! Huwag mo akong paslagin! Napag-utusan lang ako ni Haring Peranos. Kung hindi ko siya susundin, ay papatayin niya ako! Matapos mo kong pagtangka ang patayin, ay sasabihin mo yan? Huli na, para sa pagsisisi mo! Biglang hinawakan ng matandang babae ang tridente. Malakas nito yung hinila. Nang maagaw nito ang tridente, ay itinapon nito yun sa dagat. Mabilis itong tumayo at tumakbo papunta sa tubig para tumakas. Itinaas naman ni Liro ang isa niyang kamay upang utusan ang tridente. Umahon mula sa tubig ang tridente at lumipad yun papunta sa matandang babae. Bumaon ang 3 patalim nun sa likod ng matanda. Napahinto yun sa pagtakbo at mabilis yung nilamon ng naglalagablab na apoy. Bumalik ang tridente sa kamay ni Liro. Matapos niyang mapaslang ang huling taong isda, huminga siya ng malalim habang basang-basa ng pawis. Tinignan niya ang katawan ng mga taong isda na unti-unti nang nagiging abo. Wala nang natira sa mga yun at tahimik na muli ang dalampasigan. At sa gabing yun, naging malinaw kay Liro na walang makakatalo sa kanya hanggat hawak niya ang mahiwagang tridente. Maya-maya pa ay lumingon si Liro sa kanyang likuran. Nag-init ang mga mata niya nang makita si Claudio nakatabi ang kanyang ina. Kapwa lumuluha ang dalawa. Akala mo ay isang bata na tumakbo si Liro palapit sa dalawa. Hinawakan niya ang kamay ni Alona at hindi makapaniwalang tinitigan ito. Kayo po ba? Kayo po ba talaga ang nanay ko? Ako nga, Liro. Ako ang iyong ina. Napakalaki mo na, anak. Patawarin mo ko kung iniwanan ko kayo ng iyong ama. Ngunit palagi lang ako nakabantay sa inyong dalawa. Sinusubaybayan ko ng palihim ang mga buhay niyo. Dahil hindi ko kayang hindi kayo makita ng matagal. Patawarin mo ko, anak. Mahigpit na niyakap ni Liro si Alona. Kahit katiting na galit o tampo, ay wala siyang nararamdaman para dito. Hindi niyo po kailangan humingi ng tawad, Nay. Ipinaliwanag na po sa akin ni Tatay kung bakit po kayo umalis at yun ay upang protektahan kami. Ang importante po ay nandito na po kayo ngayon at buo na po ulit ang pamilya natin. Umalas si Alona sa pagkakayakap kay Liro. May pagkabahala na tinignan siya nito. Pero anak, kailanman na hindi matatahimik ang pamilya natin habang nabubuhay si Piranus. Hindi po ba siya ang kapatid ng inyong ama na umagaw po sa trono nito sa pagiging hari ng Atlanta? Ama ka, Liro. Wala siyang ibang nais kundi ang patayin tayong dalawa dahil tayo maigpit niyang kaagaw sa pamumuno sa Atlanta. Kailangan natin siyang harapin at paslangin. Kailangan natin magtungo sa Atlanta ngayon. Hanggang hindi natin siya napapatay, ay patuloy siya magpapadala dito ng mga kawal niya dahil desperado siyang mawala tayo. Pero hindi ko po alam kung kaya ko pong maglangoy na matagal sa ilalim ng dagat. Kaya mo, dahil anak kita. At naniniwala ko na ikaw ang makakatalo sa kanya. Oras na para tapusin ang hindi magandang pamamalakad niya sa ating mundo, anak. Lumapit si Claudio sa kanila at tinapik nito sa balikat si Liro.
Sige na, Liro. Sumama ka na sa nanay mo sa Atlanta. Tulungan mo siyang talunin si Piranus. Puno ng tapang na tumango si Liro. Napagtanto niya na ang tanging paraan upang mabuhay sila ng mapayapa ng kanyang pamilya ay ang pagtapos nila kay Piranus. Tumingin siya kay Alona ng may matinding determinasyon. Pumapayag na po akong sumama sa inyo sa Atlanta, Nay. Kung ganun, ay umalis na tayo. Huwag na tayo mag-aksaya ng oras. Mag-iingat kayong dalawa. Alam kong kaya nyo ito. Hihintayin ko kayo rito sa dalampasigan. Mahigpit na niyakap ni na Alona at Liro si Claudio. Matapos yun, ay may isinubo at nilunok na puting perlas si Alona at nag-anyong taong isda ito. Magkahawak kamay na lumusong ang mag-ina sa dagat habang tangan ni Liro ang makapangyariang tridente. Makalipas ang ilang sandali, ay magkasama ng lumalangoy sina Liro at Alona sa kailaliman ng karagatan. Ramdam ni Liro ang kakaibang sigla ng kanyang katawan. Parang likas sa kanya ang paggalaw sa tubig. Ang bawat galaw ng mga kamay at paa niya ay mabilis at kontrolado. Hindi siya hinihingal at kahit malalim na ang kanilang nararating, malinaw pa rin ang kanyang paningin. Sa paligid nila ay dumadaan ang mga isdang makukulay at kakaibang nilalang sa karagatan na tila nagbibigay daan sa kanilang paglalakbay. Sa paglapit nila sa Atlanta, unti-unting lumitaw sa paningin ni Liro ang malalaking istruktura sa ilalim ng dagat gaya ng palasyong gawa sa korales, kabibe at malalaking bato. Andito na tayo sa Atlanta, anak. Humanda ka. Opo, Nay. Mabilis silang lumangoy papasok sa palasyo at nagtungo sila sa malawak na bulwagan kung saan nakita nila ang isang taong isda na nakaupo sa trono. May hawak itong malaki at matalim na espada. Agad na napatayo ang taong isda na yon pagkakita kina Liro at Alona. Alona! Hindi ko inaasahan ang iyong pagbabalik. Yan ba ang iyong anak na isang tagalupa? Oo, siya nga. At siya rin natatapos sa'yo. At para sa iyong kaalaman, inubos na niya ang mga kawal na ipinadala mo. Maging si Aliyah ay patay na dahil sa kanya. At nandito kami para wakasan na ang kasamaan mo, Piranus! Tumalim ang mga mata ni Piranus matapos siyang marinig. Lumangoy ito pababa mula sa trono, dala ang isang napakalaking espada. Mahigpit na hinawakan ni Liro ang tridente, habang si Alona ay hawak ang isang patalim. Biglang sumugod si Piranus sa kanila at inihampas nito ang espada kay Liro. Agad naman na sinalag ni Liro ang espada, ngunit malakas siyang itinulak ni Piranus kaya tumilapon siya at tumama ang likod niya sa malaking bato. Sumugod si Alona para harapin si Piranus. Ginamit nito ang patalim upang paulit-ulit na atakihin si Piranus, ngunit hindi ito nagtagumpay na masugatan si Piranus. Malakas na sinuntok ni Piranus si Alona sa muka. Bumagsak si Alona at dumugo ang gilid ng bibig nito. Muling bumaling si Piranus kay Liro na nakahandusay pa rin. Naglakad si Piranus palapit habang kinakaladkad ang espada sa buhangin. Tumayo si Liro at inihanda niya ang kanyang sarili sa kung anumang pag-atake ang gagawin ng kanilang kalaban. Hindi ka magtatagumpay, Piranus! Kayo ang hindi magtatagumpay. Ako mismo ang papatay sa iyo at isusunod ko ang iyong ina! Isang matinding sigaw ang pinakawalan ni Piranus at lumusob ulit ito. Sinubukan itong ihampas kay Liro ang espada, pero isinanggam muli ni Liro ang tridente. Nang magtama ang dalawang sandata, ay yumanig ang paligid. Ngunit tila masyadong makapangyarihan ng espada ni Piranus at unti-unting nabasag ang liwanag sa dulo ng tridente ni Liro. Tumalon pa atras si Liro dahil natakot siya na baka tuluyang masira ng espada ni Piranus ang tridente. Sa mga unang minuto ng laban,
malinaw ang kalamangan ni Piranus. Ganun pa man, hindi pa rin nawawalan ng pag-asa si Liro. Mula sa likuran ni Piranus ay umatake si Alona. Bago pa magawang masaksak ni Alona si Piranus, ay biglang humarap si Piranus at sinaksak nito ang espada sa tiyan ni Alona. Nanay! Napahawak si Alona sa hawakan ng espada ni Piranus. Ang plano ko ay ang anak mo muna ang una kong papaslangin, Alona. Pero mukhang iba ang nais ng tadhana. Marahas na inugot ni Piranus ang espada sa katawan ni Alona. Kasunod nun ay bumagsak sa buhangin si Alona na tila wala ng buhay. Mabilis na lumangoy si Liro papunta sa kanyang ina at niyakap niya ito. Nay! Nay, huwag po kayong susuko! Huwag niyo po akong iiwanan! Bumukas ang mga mata ni Alona. Kinuha nito ang kamay ni Liro at may inilagay ito roon na isang bilog na bagay. Nang tignan niyo ni Liro, ay nalaman niya na isa yung itim na perlas. Liro, anak! Ilagay mo ang itim na perlas na yan sa butas sa gitna ng talim ng tridente. Yan ang magpapalabas ng totoong kapangyarihan ng iyong tridente, anak. Hindi! Akin ang itim na perlas! Paano mo nakuha yan? Masyado ka naging kampante, Piranus. Hindi mo namalayan na nang hinawakan ko ang iyong espada ay kinuha ko ang itim na perlas. Tumayo si Liro at binalot siya ng asul na liwanag mula sa hawak niyang tridente. Nagkaroon siya ng ginintuang kaliskis sa kanyang katawan at nagliwanag ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang nagkukumawalang lakas sa kaloob-looban ng kanyang katawan. Bago pa makabawi si Piranus ay umatake na kagad si Liro. Hawak ang tridenteng puno na ngayon ng enerhiya ay pinakawalan niya ang isang bugso ng liwanag na animoy kidlat sa ilalim ng dagat. Tinamaan nun si Piranus at muli itong tumilapon. Ngunit hindi pa ron natapos si Liro. Pinaulanan niya ng sunod-sunod na atake si Piranus. Sinaksak at hinampas niya ito ng ilang beses gamit ang tridente. Sa huling pag-atake ni Liro ay itinaas niya ang tridente. Humigop yun ng enerhiya mula sa pinakapuso ng karagatan. Isang napakalaking asul na liwanag ang bumalot sa tridente at sa kayon pinakawalan ni Liro papunta kay Piranus. Mabilis na nilamon ng asul na liwanag si Piranus hanggang sa sumabog ito at naging tila alikabok sa ilalim ng karagatan. Nilukob ng kasiyahan si Liro nang magtagumpay siya sa laban kay Piranus. Binalikan niya ang kanyang ina at gamit ang kapangyarihan ng tridente ay pinagaling niya ang sugat nito. Mahigpit silang nagyakap at matapos yun ay agad silang lumangoy pabalik sa kinaroroonan ni Mang Claudio. Nang makarating sa dalampasigan sina Liro at Alona ay bumalik na si Liro sa pagiging tao habang si Alona ay iniluwa ang puting perlas upang mawala ang pagiging taong isda nito. Nakita nila si Claudio na nakatayo pa rin sa dalampasigan at matyagang naghihintay sa kanila. Nang makita sila ni Claudio ay puno ng kasiyahan itong lumapit sa kanila at mahigpit nitong niyakap sina Liro at Claudio. Salamat! Salamat sa Diyos at ligtas kayong dalawa! Wala na po si Piranus, tay. Mabubuhay na po tayo ng tahimik. Magkakasama-sama na po tayong tatlo at hindi na po kailangan magtago ni nanay. Sa wakas, nangyari na po matagal ko nang ipinagdadasal. Buo na po ang ating pamilya. Matapos mamatay ni Piranus, unti-unting bumalik ang liwanag at kapayapaan sa Atlanta. Inalok ni Alona si Liro na maging bagong hari ng Atlanta. Tinanggap ito ni Liro hindi para sa kapangyarihan kundi upang itama ang mga maling ginawa ni Piranus doon. Ngunit hindi kinilimutan ni Liro ang kanyang pagiging tao. Bilang isang nilalang na isinilang sa mundo ng mga tao, ay nananatili pa rin ang koneksyon niya sa lupa. May mga pagkakataon na umaahon pa rin siya sa dagat
upang makasama ang kanyang amang si Mang Claudio. Sa kanyang puso, siya pa rin si Liro na isang anak ng dagat, ngunit may damdamin at puso ng isang tao. So yon mga idol, sana po ay nagustuhan nyo ang ating kwento sa araw na ito. Ngayon naman po, ay dumako na po tayo sa inyong pinaka-nire-request at pinaka-hinihintay na shoutout portion. Pasensya na po pala mga idol sa mga hindi po masa-shoutout ngayon, pero pipilitin ko po sa susunod na kwento ay maibibigay ko na po ang inyong request. Okay, ano pa pong hinihintay natin? Eto na po. Shoutout po, Virginia Suson, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Shoutout po, Gabriel Armisa. Shoutout po, Jessica de la Cruz from Oman. Shoutout po, Lian Kalubay from Polomolok. Shoutout po, Akira Joem. Dennis Balyenas. Shoutout po, Rinjon Bohol from Pampanga. Shoutout po, Aino Hisen. Shoutout po, JCL De Viña. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Shoutout po, Eugene Reyes from Macabebe, Pampanga. Hello po sa inyo dyan. Shoutout po, Christina Historia from Marikina. Shoutout po, Natalie Nicole from Cebu. Shoutout po, Sunshine from Australia. Shoutout po, Edgardo Fontanilla. Shoutout po, Agnes Fontanilla from San Pablo, Laguna. Shoutout po, Pisyang Molina from Quezon City. Shoutout po, Jonalyn Marquez. Shoutout po, Myla Paterio from Hong Kong. Shoutout po, Celso Benitez from Butuan City. At shoutout po, Alfredo de Belen. Muli po, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pakikinig ng mga kwentong aswang at katatakutan sa aking munting channel na The Voice Addict at Apong Isaac. Hanggang sa susunod pa pong kwento na magpapatindig ng inyong mga balahibo mula sa mundo ng kababalaghan.